Viral ngayon ang videong ito ng isang lalaki na tila naninigas at umiiyak habang hawak ng ilang tao sa Taguig City. Ang lalaki pinahit-hit umano ng isang rider ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw na gumagamit ng mas malakas na uri ng tabako na nanggaling sa Northern Vietnam. Matapos ito, ganito na raw ang sinapit ng lalaki na dinala nga sa ospital. Bago yan, may insidente na rin ang 3 kabataan na nakuhanan ng video habang tila kinukumbulsyon sa tabing kalsada matapos din umanong humithit ng tuklaw na tinatawag ding black cigarette. Sabi ko lang, lasing daw. Nangyari yan sa Puerto Princesa sa Palawan. Suspetsya ng PIDEA, posibleng may ibang halo ang black cigarette na kanilang hinit-hit. Ano ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, nakababahala naman itong tuklaw na ito. Ano ba ang habol sa batas ng mga nabibiktima nito? Well, sobra talaga nakakabahala ang epekto ng produktong to at sigurado akong marami sa atin ang hindi pamilyar sa tinatawag nga na tuklaw. Walang relasyon sa pagtuklaw o pagkagat na isang ahas, pero ang tuklaw pala ay hango sa tuwoklaw. Ito ay hindi kilala sa Pilipinas, pero ito ay isang traditional na tabako. It's a Vietnamese term, galing nga sa Vietnam na kilala sa mataas na nicotine content. Kapag sinabing mataas na nicotine naman, ay naku, talaga palang mataas ito. 9 times ang nicotine content ng tuklaw kumpara sa alam natin sa Pilipinas. Ang problema, ang epekto ng ganitong kataas na nicotine content, lalo na nga sa mga first-time users ay panghihilo, pagsusuka, yung sinasabing head rush at in rare cases meron ngang respiratory failure o mga seizure. Sa Vietnam daw ito ay laganap na ginagamit lalo na sa mga probinsya at considered na isang form of relaxation daw at nagkakaroon ng high ang mga tao. Pero tulad ng makikita natin, hindi maganda ang epekto nito sa mga hindi sanay gumamit tulad dito sa Pilipinas. Unfortunately, wala tayong batas na ipinagbabawal ang tuklaw. Kung tutuusin, paano nga ba natin ipagbabawal ang isang bagay na hindi namin na alam ay in existence dahil hindi nga ito native sa atin. At kahit na masasabing ito ay parang dangerous drug sa epekto, hindi rin ito kasama sa hanay na ipinagbabawal na droga sa ilalim ng Dangerous Drugs Act kung saan bawal ang mga tulad ng marijuana, shabu at iba pa. Pero sa palagay ko ay masasabing ito ay isang hazardous o dangerous substance na dapat ay dumaan at aprubahan ng Food and Drug Administration at kung walang approval ay mag-aring magkaroon ng fine at penalty sa ilalim ng ating Food and Drug Administration law. Sa ngayon ay maaaring makonsider na nagkakaroon din ng violation ng Republic Act 9211 o ang Tobacco Regulation Act. Sa ilalim ng batas na to, dapat ay merong tamang babala ang kahit na anong tobacco products na binebenta sa publiko. Mabigat ang mga fines at kulong na maaaring umabot din sa pagkansela ng lisensya at business permit ng mahuhuli. Mahigpit din na pinagbabawal ang pagbebenta ng kahit na anong nicotine products sa menor de edad. Ang manghuhuling lumabag at magbenta o mag-distribute o magpagamit sa menor de edad ay maaaring magmulta o magkaroon ng pagkakulong na hindi sosobra sa 30 araw. Tinitingnan din daw ng mga otoridad ang posibilidad na online nabili ang tuklaw. Ano ang maaaring kaharapin ng illegal na nagbebenta nito online? Well, unang-una, tinatawagan natin ang DTI, ang FDA at ang Department of Health na magsama-sama at siguro ay ipagbawal right away ang pagbebenta ng tuklaw, whether online or otherwise. At the very least, ang pagbenta ng ganito ay lumalabag nga sa mga provision ng Tobacco Regulation Act natin nang walang tamang babala. Dahil nga sa online sellers ay hindi compliant, ay dapat agarang ipatigil ng DTI ang pagbebenta ng nasabing produkto. Dapat ipag-utos ang immediate recall, ban o seizure ng mga produkto dahil nga maituturing na hazardous substance, dapat dumaan sa FDA. Sa ilalim ng FDA Act, ang pagbebenta ng hazardous substance na hindi dumaan sa FDA ay maaaring magkaroon ng kulong ng 1 to 10 years at multa na maaaring umabot hanggang 5 milyong piso depende sa pag-categorize ng produkto.
Sa ngayon, wala pa talaga tayong batas na nagbabawal sa paggamit ng tuoklaw o tinatawag nga na tuklaw. Pero sana nga ay maisabatas na ito. Habang inaantay natin ito, maaari na rin sigurong hulihin ang mga nagbebenta nito na hindi na dumaan sa tamang proseso, lalo na ang mahuhuling magbenta nito sa ating mga menor de edad. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.